everyone! Welcome to Vlogs with Anjo. So for today's video, I will be talking about the most commonly asked questions during your interview sa US Embassy if you're applying for a B1, B2 visa. Disclaimer lang guys, ito yung mga nakulit ko lang naman. So ito yung sa tingin ko na pinakalaging tinatanong or natatanong if you are applying specifically for a B1, B2 visa. I cannot say anything about other visa types kasi nga, ang na-experience ko lang naman is yung B1, B2 visa. Kinolect ko na sila at ipipresent ko sila sa inyo ngayon so you don't have to. And para may guide na din kayo na, okay, ito yung mga possible na pwedeng itanong sa akin if you are applying for a B1, B2 visa ha. So yun lang, di ko na patatagalin tong intro ko and just keep on watching. So, the first question is, where in the US? Ito, madalas to eh. Ito yung, if not always, most of the time, ito yung unang-unang itatanong kapag interviewin ka. Pwede naman dito, sasagot mo lang, saan ka pupunta, di ba? Tip ko sa inyo guys, B1, B2, di ba? Most of the time, ang pinag-uusapan lang naman dito is kuha ka ng B1, B2 kasi gusto mong pumunta doon, gusto mong mamasyal. So, take this with a grain of salt, ha? I suggest na ang gawin ninyo is bigay kayo ng mga places na usual talaga sa mga turista like New York, Los Angeles, California, San Francisco, California. Yung basta yung mga common sa mga turista or Washington DC. Bakit siya importante? Bakit importante yung lugar? Kasi kung halimbawa B1, B2 yung ina-applyan yung visa, specifically B2. Kasi, again, ang B1 is for business and B2 is for tourism. So, kung halimbawa, B2 talaga yung ina-applyan nyo kasi gusto nyo nga mamasyal, gusto nyo mag-tour, ang pangit naman kung pupunta kayo ng Minnesota. Hindi siya common puntahan. Kung halimbawa, Vegas, ganyan, kasi gusto nyo makita yung strip, tapos gusto nyo mag-casino, whatever, kailangan yung mga susunod yung tanong is related. Kasi siya yung magsaset ng tone eh. Like for example, sabihin nyo, gusto nyo pumunta sa Los Angeles. So ano ba yung pwedeng mapuntahan sa Los Angeles? May pwede pa siya like Hollywood, di ba? Nandun yung Universal Studios. Tapos dahil sa Los Angeles ka na, pwede ka na sumegway sa Disneyland or sa Disney California Adventure. Although wala na sa Los Angeles yon ha, nasa Anaheim na siya. Ibang county na yon. Pero parang it's just an hour drive. Kumbaga parang isa yun sa tinitignan din nila na I feel na tinitingnan nila. Kaya yung lugar na pagsasabihan nyo, it will set the tone. Now, iba naman din siya kapag business. So, syempre, pag business, halimbawa, may attendant kayong conference, ganyan, hindi nyo naman kasi hawak. Kung saan yung conference, halimbawa, sa Houston, Texas, or sa, halimbawa, Orlando, Florida, yun lang yung sasabihin ninyo. So, yun yung first most common question na tinatanong if you're applying for a B1, B2 visa. Okay, so second question. So, what is your purpose? Or, what will you do there? So, ito vital din to at laging present to. Kasi ano bang purpose mo? Bakit ka pupunta sa US? Dito, sa question na to, clear ang intentions mo. Ito napansin ko lang naman, based sa posts ng mga tao, kailangan kasi pag sinagot mo yung purpose of travel mo, for example, you will go there because of business. Halimbawa, pinadala ka ng boss mo, mag-training ka dyan, ganyan. Dapat yun lang yung main goal mo or yung main focus mo. Siyempre, isasama mo na yung pamamasyal, malamang. Pero tsaka mo na kasi isipin yung pamamasyal pag meron ka ng visa. Pag hawak mo na siya. Kasi pag may visa ka na, madali na lang yun. Pero eto kasi, mag-a-apply ka pa lang. So, dapat, doon ka, tutumbukin mo lang yung main point mo. So, what do I mean by that? Kasi minsan, nalilito, bawa sabihin, I will be attending a conference, and then I will also tour, ganyan-ganyan. Tapos, at the same time, magkakaibang lugar pa yung binabanggit. Halimbawa, sabihin na natin, nasa New York yung conference, okay? Tapos, papasyal ka. Tapos biglang sasabihin mo, papasyal ka rin sa, bawa sa Yosemite Park, or gusto mo rin makita yung Hollywood sign. Girl, nasa California yon.
like they're miles apart. So, dapat very cohesive siya. So, kung halimbawa, ang main purpose mo talaga is yung umattend ng conference, dapat yung mga sagot mo, it's just all about the conference. So, halimbawa, what will you do there? To attend ganitong conference. So, sasabihin mo na yung name. I-offer mo na yung information na yon. I-offer mo na a-attend ako nitong conference na to or seminar na to. Para saan yung seminar na yon? Bakit ikaw ang a-attend? Kung halimbawa, pinadala ka lang ng boss mo or kung sino man, bakit ikaw? Gaano katagal yon? Ano ba yung magiging benefit niyan sa'yo? And kapag ba hindi ka naka-attend, malaki bang kabawasan yun? Pag tourist naman, dapat focus ka sa tourism. Wala namang masama kung medyo i-expound mo kung bakit ka magtutour. Kasi yung iba sabihin nila for tourism. O tapos, basa ko, maganda daw mag-include ka ng specific or mga specific na lugar na gusto mo puntahan dun sa lugar na yon. So, ako, kasi gusto kong pumunta sa Warner Brothers kasi gusto kong makita yung set ng favorite TV series ko. Like, my all-time favorite TV series. And dun lang siya available. Kasi may iba namang Warner Brothers di ba? May Warner Brothers sa Japan. Pero wala kasi dun yung set na gusto ko. Wala dun yung set ng favorite TV show ko. So, sa LA ako. Kasi doon yung gusto kong puntahan and specific lang siya dun sa lugar na yon. Medyo pasuna kasi pag sinabing, oh, I wanted to go to Disneyland. May Hong Kong Disneyland naman, may Shanghai Disneyland, may Japan Disneyland, at may Disney Sea pa nga. Pag sa Asia, 4 ang Disneyland mo. So, bakit kailangan mo pang pumunta sa US? So, kailangan, kung yun yung gusto mo talaga ha, at kung yun naman talaga yung reason mo, you have to defend that. Oh, I wanted to go to Disneyland. Tapos, unahan mo na siya. Nasabihin mo, kasi nakapunta na ako sa lahat ng Disneyland except ito. And goal ko na mabuo yung lahat ng Disneyland. Kung halimbawa, gusto mo naman pumunta sa New York City, bakit gusto mo pumunta sa New York City? Anong gusto mo doon, specifically? Kasi gusto kong makita si Liberty. Gusto kong maglakad sa Brooklyn Bridge. Gusto kong matikman yung pastry sa ganitong shop. Very specific. Na talagang, okay, she has a tourist mindset. And dapat, yung reason mo is tinutumbok niya yung ibig sabihin ng visa. So, kung tourist visa, to tour. And kung business visa, dapat may gagawin ka kasi doon na business related. Kasi yung iba, sasabihin nila na to visit my family or to visit my relatives, ganyan. Technically, sa website nila, pwede naman yun. Pwede yun. It's just that medyo tricky siya pag sa embassy during your interview. Doon sila mahigpit. Kapag, di ba, pwede ka naman bumisita pwede mo naman bisitahin pero for interview purposes, mas maganda siguro na mag-focus ka sa tourism rather than visiting relatives. Hindi ko sinasabi na pag sinabi mo visiting relatives, matik, denied ka na ha. I'm not saying that. I'm just saying na slimmer yung chance kapag ang main purpose mo is to visit relatives rather than for tourism. Na second most common question natin. And yeah. Okay, so the third most commonly asked question sa inyo during your visa interview would be, who will fund your trip? Kasi sa DS-160, meron dong question ng, yun nga, who will fund your trip? Kumbaga yung choices doon would be yourself or someone else. Meron pa silang parang drop-down menu kung sino yung magsusponsor sa'yo. Ito, napansin ko sa US Embassy, unless talagang you're for a business trip ha, na ikaw kasi pinadala ng company, all expense paid, pwede yun, sponsored ka. Or halimbawa, parents, di ba? Senior na, pwedeng sponsored na ng mga anak. Or kapag halimbawa, estudyante ka pa lang. Pero kapag nasa working age ka, red flag yung sponsored ka. Lalo na kung magsusponsor sa'yo is yung jowa mo, US citizen. Some unknown reason, ayaw nila nun. Yun naman yung difference nitong US visa application compared sa ibang application. Like, halimbawa sa Australia, or sa Japan, or sa Canada. Yun kasi, as long as may magsusponsor ng trip mo, kaya ng sponsor mo na suportahan yung trip mo, why not? Pero sa US kasi, parang ang motto nila. Parang sa kanila kasi,
hindi mura kasi mamasyal sa US. So, kung hindi mo afford, bakit yung ibang tao yung magbabayad nun para sa'yo? So, kung hindi mo pala afford, bakit ka pupunta dito? Maghahanap ka na lang ng trabaho. Sila eh. Kasi nga, well, di ko naman sila masisisi. Kasi nga, may nga namang tao na, di ba, may visa, may tourist visa sila, tapos di na sila bumabalik, tapos TNT na sila doon. So, hindi ko talaga din sila masisi na gano'n na sila kahigpit. Because of our ancestors. Ancestors! Gusto mo yon? Sharing lang. So, who will fund your trip? Ako lang naman to. I highly suggest na self-funded siya. Better chances of approval yun. And mas maganda naman kasi talaga na self-funded siya. Even though, naiintindihan ko yung iba kasi hati. Like, halimbawa, o sige, sagutin namin yung plane ticket mo, pero ikaw na sa food mo, ganyan-ganyan. So, lagay mo na lang self-funded para walang questions. Kukos pa yun ng questioning sa'yo na parang, okay, bawa nilagay mo doon, others, tapos ang magpa-fund sa'yo, boyfriend mo. Parang bakit? Doon pa magkakaroon ng yung mga side questions or mga follow-up questions. So, yun. Tip ko lang naman. So, the next one is, what is your work or what do you do for work? Siyempre, titignan nila yung capacity mo. Minsan kasi, follow-up question to sa if self-funded ba yung trip mo or not. Titignan nila, ano ba yung, okay, may trabaho ka ba? Afford mo ba to? And at the same time, actually, hindi pa nga yung about sa afford mo ba yung trip eh. It's more of, ano ba yung home ties mo? Isa sa mga pwede mo talaga maging home ties would be your work. Pero keep in mind, guys, ha, hindi kasi porke na million na yung kinikita mo, malaki yung sahod mo every month, nasa 6 digits na yung salary mo, meron kang 6 digits na savings, it doesn't really matter. Kasi marami akong nakikita na nade-deny sila. It's because the way they answer. Ipakita mo na bukod sa afford mo, I have these responsibilities na kailangan ko pang balikan. Hindi ako pwedeng mawala ng matagal. I-phrase nyo yung work, no? Na talagang, okay, isa to sa mga strong ties ko dito sa Pilipinas. Hindi akong balak mag-overstay dyan. Maging proactive kayo sa pag-offer ng info na related. Tanong lang naman kayo anong trabaho nyo. So, offer nyo na rin yung info na saan kayo nagtatrabaho, gano'n na kayo katagal doon, ano yung job title or position mo sa work mo, tsaka ano yung mga main roles and responsibilities mo sa trabaho mo. Para in that way, medyo masisegue mo na. Based naman sa responsibilities ko, makikita mo naman, hindi ako pwede mawala na matagal. You will phrase it na, in a sense, ganun yung kalalabasan sa console. Okay, next question is, have you traveled outside the country? So, common question din to, lalo na if tourism. Kasi B1, B2 nga eh. Kumbaga, nagta-travel ka ba talaga? Actually, may mga na-approve naman kahit walang travel history. Kaya lang, mababa kasi yung demographics nila compared dun sa mga may travel history na. And, again ha, I'm not saying na porque may travel history ka na at nalibot mo na yung buong mundo, ma-approve ka na automatic. It will just strengthen your profile. It's really up to you kung paano mo sasagutin yung mga tanong nila na, of course, beneficial sa'yo para approve nila yung application mo or bigyan ka nila ng visa. Usually, ito, tinatanong sa DS-160 is yung mga napuntahan mo lang for the past 5 years. Pero pag sa interview, pwede mo namang sabihin yung mga lahat ng countries na napuntahan mo na. Straightforward lang din yung mga isasagot mo dito eh. Kung meron ka travel history, numerate mo lang saan ka nagpunta. Pero ready ka lang sa pwedeng maging follow-up sa'yo. Like for example, nagpunta kasi ako ng Canada. Tapos, ang follow-up question sa akin about doon is, gano'n katagal sa Canada nag-stay? Yung mga gano'n. Okay, so next question na commonly asked question is, do you have any family or relatives in the US? Alam mo naman, Pinoy, di ba? Usually, meron ka talagang kamag-anak abroad, especially sa US. Syempre, dapat, yung isasagot mo doon is, kung ano yung sinagot mo sa DS-160. Kung dineclare mo na meron, syempre, isasagot mo meron. Kasi kung halimbawa, dineclare mo sa DS-160 mo meron, pero pag tinanong ka, wala. Parang, oh, okay, may disconnect. So, ano yung totoo? Tsaka, kung halimbawa,
meron talaga, bakit sa interview sinabi mo wala? Or kung wala talaga, bakit sa DS-160 sinabi mo meron? 'Di ba? It will create confusion and doubt sa side ng consul. Kasi pag relatives, yes or no lang yun eh. Pero pag immediate member or immediate family, yun yung iaano mo talaga if it's your mother, your father, siblings, or asawa. Ako kasi hindi naman ako tinanong. Pero naka-ready ako eh. Ang nakaplano ko nga, sasabihin ko, yes, I have relatives. Pero hindi kami hindi kami close. Yung plano ko sanang sagutin. Which is totoo naman. Marami ako relatives doon. Tsaka nasa ibang state. Yun, pwede mong i-add yun na yeah, but they're in Hawaii. Parang ganun. Eh, bala ko nga puntahan LA, di ba? So, paano naman, sis? Hindi mo namang i-elaborate ng konti. Basta connected dun sa question. Next question is, are you single? So, hindi siya natanong sa akin, pero meron akong mga nababasa before na tinatanong sa kanila. Meron pa nga ako nabasa specific, parang 3 beses daw ata tinanong sa kanya kung single ba siya. Ewan ko anong trip nila. So, tatanungin lang, are you single? So, pag sinabi mong yes, di ba? Kasi yun yung nasa DS-160 mo or no, pwede mo i-elaborate. Bawa, pwede mo sabihin na yes, but I have a boyfriend who lives here in the Philippines as well. Or he's a Filipino who lives here in the Philippines. Yung mga ganong elaboration lang, hindi naman OA. Ano lang siya, kung may gusto ka lang i-prove na home tie. Kasi pwede pa nilang itanong eh, is he a Filipino? Is he ganito? So sabihin mo na lahat ng information na pwede nilang itanong sa'yo para less na yung itatanong nila. Para, ay, nasagot niya na. Sige na nga, next question. Okay, next question is, who will you travel with? Hindi naman siya super duper common question, pero may mga nakikita kasi ako na tinatanong nito. Halimbawa, mag-isa ka lang, di sabihin mo, I will travel alone. Kung may kasama ka, di sabihin mo kung sino yung kasama mo. Halimbawa, oh, I will be traveling with my family. They already have their tourist visas. That's why I'm also applying because we plan to celebrate Christmas in New York. Sabihin mo lang kung sino yung kasama mo. And, kumbaga, specify mo. Again, be proactive. Specify mo, ano ba yung mga relationship mo sa kanila. Bakit mo sila kasama. Tapos, again, i-relate mo siya dun sa purpose of travel mo. At i-relate mo siya dun sa sinagot mo na where in the US. O diba, magkakarugtong kasi yan eh. Dapat nagko-connect yung mga sagot mo. Alright, and last but not the least, ang ating pang-siyam at panghuling commonly asked question is, how long will you stay in the US? So, ito very vital din to. Kasi, kailangan mag-connect siya doon sa mga sinagot mo previously. So, okay, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, sinabi mo 2 weeks. Tapos, ang sinagot mo na kung saan ka pupunta, sinabi mo New York. Tapos, anong purpose ng travel mo? Pupunta ka kasi sa, halimbawa, Statue of Liberty, sa Central Park, ganyan. Tapos, bigla kang pupunta sa Yosemite Park, o di ka sa Grand Canyon. Tapos, magsistay ka lang doon for 2 weeks. Parang, girl, medyo may disconnect kasi magkakalayo yung lugar na yon. Grand Canyon nasa Arizona yon. Yosemite nasa California yon. Kulang yung 2 weeks sa totoo lang. Unless gusto mo magpagod. Pero, kumbaga parang medyo sa kanila, parang medyo hectic yung schedule mo. Kailangan merong continuity yung mga sagot mo. Tapos, kailangan focus ka lang. So, halimbawa ko, sinabi mong New York ka lang. And, mas maganda, weeks lang ang sagot mo. Like, 2 weeks, 3 weeks, ganyan. Safe na yan. Kasi kung sasabihin mo 3 months, wow, wala kang trabaho. Hindi ka hanapin doon. Kailangan strategic ka sa pagsagot. 2 weeks lang, okay na yan. Para higher yung chances of approval. Again ha, higher chances lang. Hindi ko sinasabing sure ball. For higher chances of approval, mas maganda, syempre, yung short-term stay lang. Kasi turista ka nga eh. 'Di ba? May turista bang 6 months? Very important yun na may idea ka kung ano ba yung ideal stay lang. Or kung halimbawa, business, di ba? Business. Sabihin mo, 1 week or 10 days, di ba? Kasi halimbawa, 3 days yung conference, o di 10 days, sabihin mo maaga ka doon ng 2 days. Ano na nila yun? Maintindihan na nila yun. 10 days lang naman, wala pa nga 2 weeks eh, di ba? So, yun lang guys. That's my top 9 most commonly asked questions based sa aking research sa
mga nakikita ko sa mga Facebook groups. Thank you so much for watching. I hope meron kayong napulot, no? May natutunan kayo, and sana makatulong to with your upcoming interviews, or kung nagbabalak ka mag-apply for a US visa, sana makatulong to. And yun lang. I hope to see you on my next video. Bye!